Amen. Good morning po sa ating lahat. Walang hanggang pasasalamat at salamat po sa Panginoon sa bagay na yan na muli ay sa oras na ito na magkakaroon ulit po tayo ng Bible time. At salamat po sa bawat isang nariyan, online, nakikinig at nanonood. Salamat po sa inyong pag-tune in. At mamaya ay batiin po natin ang bawat isa. Sa pagkakataong ito ay mag-umpisa po muna tayo sa panalangin. Samahan niyo po ako at hilingin natin yung presensya ng Diyos sa ating gagawin po sa umagang ito. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya sa aming buhay. Paghising namin sa umaga, Ikaw ang nagbigay sa amin ng lakas. Tuwing umaga, binibigyan niyo po kami ng bagong pag-asa. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Although sometimes, Panginoon, kami ay nakakalimot, kami, Panginoon, ay nagkakamali, at nagkakasala po sa inyo. Maraming salamat, O Diyos, hindi niyo po kami pinagsawaan. Hindi niyo po kami itinakwil. Hindi niyo po kami pinabayaan ni iniwan man, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gitna ng labanan, sa gitna ng pandemya, sa gitna ng problema. Patuloy naming nadadama, Panginoon, ang iyong presensya. Salamat, Panginoon, sapagkat minsan man kami ay puno ng pasanin sa buhay, kung minsan man kami ay puno ng isipin sa buhay, ngunit ang lakas niyo po, Panginoon, ay patuloy yung pinapadama sa amin. O Diyos, tunay nga na wala po kaming maipagmamayabang sa aming mga sarili. Wala kaming pwedeng ipagmataas, Panginoon. Sa umagang ito, biyaya niyo na lamang po, Panginoon, na kami ay nagising. Biyaya niyo na lamang, Panginoon, na kami ay naririto pa rin. Kaya, O Diyos, ang iyong ibinigay ng bagong pag-asa sa umagang ito ay hindi po namin sasayangin, Panginoon. Nandito po kami upang makinig ng iyong salita. Wala po kaming palalagpasing oras, pagkakataon, Panginoon, upang ikaw ay mangusap sa amin. Ang aming dalangin, O Diyos, sa umagang ito, siyasatin niyo po ang aming mga puso. Kung mayroon po kayo, Panginoon, masumpungan ng karumihan ng kasalanan sa aming buhay, O Diyos, patawarin niyo po kami. Nais po namin, Panginoon, magbigay ng papuri sa inyong pangalan sa umagang ito. Lord, help us. Help us, Lord. Marahil mayroon kaming mga kaibigan, kapatid na nakikinig ngayon. Sobrang bigat ng pasanin sa buhay. Panginoon, pawiin niyo po, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maalis ang mga kabigatang nasa aming balikat upang po kami, Panginoon, ay makapagpatuloy. Alisin niyo po sa amin, Panginoon, yung kapaguran para ito'y hindi magiging hadlang sa aming paglilingkod sa inyo. O Diyos, marahil sa aming kalagitnaan ngayon, may isang taong hindi alam kung ano ang gagawin niya sa oras na ito.
Marahil naguguluhan siya kung anong dapat na solusyon. Kaya o Diyos, humihingi po kami ng gabay po sa inyo. Humihingi po kami, Panginoon, ng tulong na matapos ang araw na ito, Panginoon, na malampasan namin ang mga problema at mga pagsubok. Gamitin niyo pong instrumento, Lord, ang programang ito upang muli kami ay maging malakas, matatag, at patuloy na magtiwala po sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga taong nasa likod ng programang ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa puso ng Sir Rogelio Kagampan. Kanyang binibigay na oras upang ang programang ito ay maipagpatuloy. Minsan ay kulang sa tulog para lamang maipagpatuloy ang gantong klaseng programa, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ingatan niyo po, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Maging ang kanyang puso na pagtulong sa bawat isa, lalong higit, Panginoon, pagtulong na maabot ang bawat isa ng iyong salita. Lord, tulungan niyo po ang Sir Rogelio Kagampan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanyang puso. Bigyan niyo po siya ng lakas upang wag mapagod, Panginoon, sa mga ministries. And I pray, Lord, na kayo din po, Panginoon, ang manguna sa kanyang may bahay, Ma'am Emily Kagampan. Sa daming ginagawa, Panginoon, ingatan niyo po ang kanyang kalusugan. Tulungan niyo po siya, Ama. Nang sa ganun, Panginoon, ay makapagpatuloy kami na magiging matagumpay, O Diyos. Ang dalangin namin, O Diyos, kay Ma'am Emily Kagampan, ingatan niyo po, Panginoon Diyos, araw-araw, sa tuwina. Salamat, O Diyos. Mga nakarang araw, O Diyos, na nagdiwang ng kaarawan ng Ma'am Marisa Kagampan, Tala-Tala. Pagpalain niyo po, Panginoon, si Miggy, maging si Sir Jane, Ma'am Clarissa, at maging yung kanyang husband, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po sila. At iba po pong mga apo ni Sir Rogelio, Panginoon. Maging, Panginoon, ang mga kasamahan ko po dito sa BRNC, pagpalain niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng lakas sa lahat ng mga DJs, Lord. Sa lahat ng mga admin, Panginoon, sa lahat ng mga VIP, Panginoon, at sa lahat ng mga viewers sa umagang ito, Lord, pagpalain niyo po sila, Ama. Kayo po ang manguna sa amin, sa aming kalagitnaan. Magtagumpay po ang iyong gawain. Bigyan niyo po kami ng wisdom, at ikaw po ang aming mapapurihan. God the Father, thank you so much. God the Holy Spirit, thank you so much. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po at salamat sa bawat isa na nariyan po at God bless us all po, mga kapatid. At nasa outside muna tayo ngayon, ano, habang hindi pa umuulan. Marami nga lang ibon na lumilipad. Ulihin natin yan mamaya. Ano? Ayan. So, maraming salamat sa bawat isang nariyan at pagpalain tayo ng Panginoon na muli tayo ay magkasama online. Ano ho? At salamat sa Diyos sapagkat naroon ang kaniyang pag-iingat at paggabay. Ano po, mga kapatid. Ngayon po ay gusto ko mong batiin ang bawat isa para po makita ko po lahat ng inyong pangalan para hindi po matabunan. Paki-comment lang po ng in. Ayan. Ayan. Para mabati po natin yung bawat isa. Ayan. So for now, nakikita ko po sa aking screen. Ano yan? Si Anania Dolindo Alforte,
good morning po. Ano ho? And then Robelen, good morning po. Sister Digimel, ayan, good morning din po. Ayan. At syempre, unang-una na po dyan ng ating founder president po, Sir Rogelio Cagampan, at maging si Ma'am Emily Cagampan yung ating CEO. Sige, just type in po para ma-mention ko po lahat ng pangalan, ano po, para hindi matabunan. Ayan, Ovis Medina Dagok, ayan, good morning po at maraming salamat sa inyong pakikinig at patuloy na pagsubaybay. Ayan, Sir Luis Sindayin, from Pangasinan, ano ho, good morning Sir Luis. Ayan, si Sir Rogelio, maraming salamat po, alam ko ay gabing-gabi na doon. Maraming salamat po, Sir Rogelio Cagampan. Ro Karaig, kasama din po natin. Amen. Ma'am Emily Cagampan, ayan. Thanks for the prayer, very job service. Ayan, maraming salamat po. Thanks be to God. Ayan. Ayan, Regimel, si Ro Karaig, Bes Medina, si Marilo Managa. Ayan, kasama din po natin. At maraming salamat po. Kasama ko po ngayon via online from Borias Island, ang aking pinsan. Ayan, VG Palapar, Sudoeste. Ayan, maraming salamat po, Ensan, sa panunood. Tapusin natin, maraming salamat. At alam kong mahirap ang signal sa Borias Island, ngunit kayo ay nakasilip. Maraming salamat, Ensan. Ayan, pinsan po, buong pinsan. Ayan, maraming salamat po. Thank you for watching. Ayan. Okay, meron pa po ba? Just type in po. Sa mga hindi ko po nabanggit, i-type nyo na lang po sa comment in. Ayan, para ko po, kasi natatabunan yung iba, para mabanggit ko po kayo lahat. So, ayan, just type in po mga kapatid. Ayan. So, mamaya po ay may ibang part lang tayo dito sa program natin. Yes, andyan pa rin po yung Bible Hour. May ipapalit lang tayo doon sa Bible quiz. So, susubukan lang natin. Okay po. So, tas nandyan pa rin po yung Bible counseling. Nandyan po yung Bible counseling. Danila Ramos, good morning po. Andyan po ang Bible counseling. Andyan po sa link po sa baba. Type nyo po dyan. Baka may mga katanungan po kayo about Bible or about life or gustong ipa-counsel. Ilagay nyo po doon at mamaya babasahin ko po. Hindi ko na babanggitin yung inyong pangalan kung mayroon pa yung gustong ipa-counsel po dyan. And then pag-pray natin sa Panginoon, click kayo dyan sa baba sa link and then i-type nyo po doon yung nagbabothered sa inyo para mabigyan natin ng prayer at counseling po mga kapatid. Si Sir Ging Ocampo Lobong, good morning po. Ayan, kasama din po natin at salamat sa pag-mention po. Ayan, so mamaya ang konting babaguhin lang natin ay challenge sa lahat ng makikinig, sa lahat ng manonood sa ating Bible hour. Maging alerto, Dito ako kukuha ng makakatanggap ng maliit na biyaya, So mamaya habang ako'y nagdi-discuss, kung mas maganda, meron kayong ballpen, sulat nyo. Kung wala, screenshot nyo. Habang ako nagdi-discuss mamaya, ay may mag-pop up dyan na word for the day. Ayan. So, maliit lang yan, kaya dapat maging tutok talaga sa pakikinig at sa panonood. At bibigkasin ko din yan. So, maging alerto sa pakinig. So, mayroong mag-pop up dyan during siguro, bantayan nyo na lang. During siguro ng discussion natin, may mag-pop up dyan na maliit lang. At yun ay tinatawag nating word for the day. At mamaya, bago mag-end yung live natin, ay tatawagan ko yung bawat isa sa inyo. Kaya ganito na lang ang gagawin nyo po. Diyan sa link, ilagay nyo lahat yung cellphone number nyo. Okay po? Diyan sa link, ilagay nyo lahat ng cellphone number nyo. At mula doon, sa link na yon, kukuha ako ng cellphone number na tatawagan ko mamaya. At dapat nakatutok po Pag tinawagan kita, itatanong ko sa'yo kung ano yung word for the day.
na nakikita mo doon sa screen. Pag hindi mo masagot, next caller tayo. Ano ho? Next caller naman. Pero pag masagot mo, mayroon kang konting biyaya mula sa Panginoon. Ano ho? Ayan. So, ganun po ang gagawin natin. Baguhin lang natin yung Bible quiz for now. For now lang naman po. At pag ito yung naging maganda, ay itutuloy po natin. Okay? Sana po nakuha nyo po, nakuha nyo po. Sabi ni Jenny Insan, we are listening here while doing our paperworks. May God guide us. Amen. Thank you po, Insan. Teacher po yan, public teacher. So, ayan, good morning. Ayan. So, nakuha nyo po, nagigets nyo po. Mamaya, may magpapa-up up na word for the day dyan sa screen nyo. At maging alerto sa pakikinig, maging alerto sa pagtingin sa mga PowerPoint, sapagkat doon ko po ilalagay yung word for the day. Bago matapos yung live, may tatawagan ako, isa sa inyo, kaya ilagay nyo yung cellphone number sa link. At kapag kayo ang maswerteng matatawagan, itatanong ko sa inyo, yung word for the day. Ano ba yung word for the day? Pag hindi mo masagot within 20 seconds, next caller. Or 10 seconds siguro, mas mahaba na yung 20. Kasi kung tutok ka, in 5 seconds, masasagot mo na yun. Ayan. So, sige po. Sana nagigets nyo po sa mga bagong pasok po dyan, ay pakirelay na lang po sa kanila. So, yan po ang gagawin natin mamaya. At yan, pagpalain tayo ng Panginoon sa bagay na yan. At sana maraming nakatutok ngayon para pakinggang maigi ang bawat lessons na ating maaring mapakinggan sa umagang ito. Okay po, so again, maraming salamat at sana ay na-mention ko na po lahat ng mga nandyan po At bago din mag-end, tatanggap din tayo ng caller po na kung may gustong batiin kayo on air, live, pwede kayong tumawag sa akin. At mamaya ilalabas ko yung cellphone number dyan sa screen nyo para kayo ay tumawag mamaya. Kung may gusto kayong batiin, may birthday, batiin nyo po dito sa live para mapakinggan nila. Okay? So live po yan, tatawag kayo sa akin live kung mayroon po kayong gustong batiin. At on air po natin yung gusto nyo pong batiin. At mamaya ipa-flash ko yung screen, yung cellphone number ko po na pwede nyong tawagan po mamaya. Okay? So, ngayon po ay, again po, ang ating pag-aaralan pa rin po ay Biblical Salvation Part 3. So, nasa Part 3 na po tayo ngayon. Last natapos nating Part 1, Part 2. Again po, ang lesson na ito, Biblical Salvation po, pag natapos mo lahat ng parts ng lesson ng Biblical Salvation, sa end ng lesson na to, mayroon tayong virtual graduation. Bibigyan ko po kayo ng Certificate of Accomplishment po na natapos nyo yung Biblical Salvation. So magkaroon po tayo niyan, and then kaya mayroong ang isang requirement po doon ay mag-screenshot or magsulat para makapasa at makasama sa graduation day. Yan po ang ating gagawin po, mga kapatid. Okay, again, Biblical Salvation Part 3. At ang verse po natin dyan, again po, isa sa requirements po, 1 John 5:11 hanggang 13. Kailangan ma-memorize po natin to, isa sa requirements bago tayo gagraduate. Bago kayo bibigyan ng diploma, ay kailangang ma-memorize po itong verse po natin sa Biblical Salvation. 1 John 5:11 hanggang 13. Or I consider 11 hanggang 12. So, ganun po ang gagawin natin. Okay, so again po, ang ating verse dyan sa 1 John po, mga kapatid, sa ating pag-uumpisa, sa ating pagpapatuloy. Just make a review lang po, mga kapatid. Ayan po yung ating verse dyan. Okay, so ayan po yung verse natin, yung
sa segment po ng biblical salvation. 1 John 5:11 verse number 12. Ayan, so sabi po dyan, and this is the record that God hath given us to us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So, yan yung ating verse sa biblical salvation. So, sa Tagalog, sa verse number 11, ito ay nasusulat na mayroong buhay na walang hanggan sa Panginoon. At ang buhay na walang hanggan ay nasa anak, which is the Lord Jesus Christ. Kung sino man ang mayroong Jesus Christ sa kanyang buhay, siya ay mayroong eternal life or buhay na walang hanggan sa langit. Pero kung wala si Kristo sa kanyang buhay, kung wala si Kristo sa kanyang puso, siya ay walang buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya ang isang tao ay mapapahamak kapag walang Kristo sa buhay. So, pinag-aralan natin before paano magkaroon ng Christ sa buhay. Ano po, akala kasi natin, nung tayo isinilang, automatic nandoon na si Christ. Yes, may alam tayo kay Christ, pero iba yung mayroon tayong personal na relasyon sa Panginoon. Iba yung knowledge kaysa relationship sa Panginoon. So, kaya, ang pinag-aralan natin dyan, biblical salvation. Kasi po, ang ibig sabihin nito, mayroong kapahamakang nag-aantay sa bawat isa ng mga tao, ngunit kailangan natin ng biblical salvation upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Thank you for watching. Janet Samonte. Ayan. Si Janet Samonte. Ano ho? At maraming salamat po sapagkat yung buhay na walang hanggan ay diniscuss na natin sa part 1. Kaya malaki yung na-miss nyo kapag wala yung part 1 at saka yung part 2. Ayan. Sa mga sumubaybay dyan ng part 1 at part 2, ayan, maganda at masusundan nyo po ang lesson na ito. Ayan. So, ngayon po, sabi po dyan sa ating pag-aaralan, last time pinag-aralan natin kung paano magkaroon ng eternal life, kung paano magkaroon ng second birth, sapagkat last time ang pinag-aralan po natin dyan mga kapatid ay yung dalawang ori ng kapanganakan. So, binanggit ko din po last time, ang isang taong may isang kapanganakan, ilang beses po mamatay? 2. So, hindi ibig sabihin na may sapusa yung tao, ha? Nandyan yan sa Bible, biblical po yan. Kapag ang isang tao ay may isa lang kapanganakan, may 2 siyang kamatayan. Ibig sabihin ng isang kapanganakan, pinanganak ka lang ng physical, mamamatay ka physical, at mamamatay rin spiritual. So, yun ang ibig sabihin ng isang kapanganakan, 2 ang kamatayan. Pero kung ang isang tao ay may 2 kapanganakan, ano yun? Spiritual, physical sa laman, unang kapanganakan. Pangalawa, spiritual na kapanganakan, mayroon na lang siyang isang kamatayan. Ano na lang yun? Physical na lang. Mamamatay siya, physical, babalik sa alikabok ang kanyang katawan, pero buhay naman yung kanyang spiritual. So, anong ibig sabihin nun? Mayroon siyang eternal life. Okay, sana nagigits nyo po mga kapatid. Mayroon siyang eternal life. Kaya yan po ang sinasabi kanina sa verse natin, na kapag ikaw ay may Lord Jesus Christ sa puso mo, ikaw ay mayroong eternal life. Kaya kung wala kang eternal life, wala kang pangalawang kapanganakan. So, sana natatandaan nyo po kung kailan yung spiritual birthday nyo po. Kaya last time, tinanong ko kung kailan po ang inyong spiritual birthday. Lynette Eve, maraming salamat. Thank you for watching. Sana hindi nyo po nakakalimutan yon. So, sa mga first time na pumasok ngayon sa live natin, maraming salamat po at kayo ay nandito. So, dyan lang po kayo. Marami po kayong matutunan. Ang ibig pong sabihin ng spiritual at physical birth. 2 uri ng kapanganakan ng tao. At mamaya, magpatuloy lang kayong makinig, marami tayong matutunan.
Okay po, sa mga nakinig na before, alam nyo na po kung ano ibig sabihin ng spiritual birth or spiritual na kapanganakan. So sa umagang ito, magpapatuloy tayo mga kapatid. Sapagkat ang pinakakailangan ng tao ngayon ay hindi lang bakuna. Hindi lang bakuna. Sapagkat ang bakuna ay hindi magbibigay sa iyo ng eternal life. Mabakunahan ka man sa hindi, pupunta ka pa rin doon sa kamatayan. Kaya ang pinakakailangan mo, mga kapatid, ay yung buhay na walang hanggan na nasa Panginoon. Yung kaligtasan na ibibigay ng Diyos sa iyo. Yun ang kailangan natin. Yung kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. At ano bang ibig sabihin ng kaligtasan, mga kapatid? Again, diniscuss po natin yung last time. Mayroon kasing nag-aantay na kapahamakan sa atin, impyerno. Dahil tayo ay makasalanan. Kaya mayroong biblical salvation para makita natin kung ano bang sinasabi ng Biblia para tayo ay mapunta sa langit. Kaya tinatawag natin dyan na biblical salvation. At ang ibig sabihin po ng salvation, sabi po dyan, salvation is not a process. It is instantly given. Ang kaligtasan po, ang buhay na walang hanggan, hindi proseso. Hindi ibig sabihin na paunti-unti. Kundi ito ay instant na ibinigay ng Panginoong Hesus doon sa cross. Hindi taon-taon ang Panginoon ay namamatay sa cross. Hindi po. Once and for all, ginawa ni Jesus ang kaligtasan doon sa cross. Isang beses binigay ng Diyos ang kanyang buong buhay doon sa cross para sa iyo at para sa akin. Would you imagine ang Diyos na nandoon sa cross, wala naman siyang kasalanan, pero bakit siya ang hinagupit? Dahil sa kasalanan natin. Would you imagine ang Panginoon Jesus nandun sa cross, wala naman siyang kasalanan, pero bakit siya ang kinoronahan ng tinik? Ngunit hindi siya nagreklamo para sa atin. Dahil sa pagmamahal sa iyo at dahil sa pagmamahal sa akin, kaya huwag mong sabihin na wala na atang nagmamahal sa iyo. God loves you, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Wala mang taong nakakaunawa sa iyo. God knows, God loves you. Huwag kang panghinaan ng loob. Mahal ka ng Panginoon. At patunay sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo. God loves you. Kung pinanghihinaan ka ng loob ngayon dahil sa problema, problema lang yan. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Kung nalulugmok ka ngayon dahil sa karamdaman mo, karamdaman lang yan. God loves you, mga kapatid. Mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At dahil sa pagmamahal na yan, may ibinigay siyang kaligtasan sa atin. Kasi alam niya na tayo ay mapapahamak sa impyerno. At ang kaligtasan na yan ay instant na ibinigay ng Panginoon, hindi process. Ngayon, gagawin mo tong part na to para ikaw ay mabuo mo yung kaligtasan. Hindi natin bubuuhin yung kaligtasan. Ang kaligtasan ay binuo na ng Panginoon. Ang tanging gagawin lang natin, sapagkat ang kaligtasan, sabi sa Biblia, ang eternal life ay regalo ng Diyos. So ang regalo, isang beses buo na ibinibigay sa atin. Ganon din yung kaligtasan. Instant. Hindi ibig sabihin na process yan. Sana maunawaan natin. Yung eternal life na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon instant. Mamaya, sa invitation natin, instant na ibibigay sa iyo ng Diyos ang eternal life. Basta pakinggan mo lang ng maigi, huwag kang aalis para maunawaan mo yung buo. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng eternal life? Ano po, mga kapatid? So, maraming salamat po. Yan ang ibig sabihin ng kaligtasan. At ngayon ay dadako tayo sa pangalawang parte, mga kapatid, at susunod na parte, part 3 ng ating pag-aaral sa biblical salvation.
At sabi po dyan, mga kapatid, sa Luke 18, verse 9, sapagkat sinabi kanina doon sa verse natin, it's instantly given na binigay ng Panginoon na talagang yung kaligtasan na instant, hindi po process. Ano ho, mga kapatid? Kaya maganda naman kung patuloy tayong gumawa ng mabuti. Yun ay bunga ng ating relasyon sa Panginoon. Yung good works ay bunga ng ating relasyon sa Panginoon. Huwag nating pagpalitin na gagawa tayo man ng mabuti para magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa Panginoon. Kumbaga magkaroon tayo ng salvation. Hindi po. Kundi mauna dapat yung relasyon sa Diyos bago yung good works. Susunod yung good works kapag ikaw ay may tamang relasyon sa Panginoon. Sapagkat kung wala kang tamang relasyon sa Panginoon, kung gumagawa ka ng mabuti ngayon, mapapagod ka. At pag napagod ka, titigil ka. Pero pag ikaw ay may totoong relasyon sa Panginoon, tapos pinagpatuloy mo yung good works, hindi ka mapapagod sapagkat iniisip mo, tutulungan ako ng Diyos para maipagpatuloy ang mabubuting gawa sa aking buhay. Ang Diyos ang aalalay po sa atin. Thank you for watching po, Sir Lito Flores and Damara Cleo. Maraming salamat po. Okay po, so ngayon po, diyan sa Luke 18 verse 9 to 14, mayroong kwento ng Panginoon dito. Ikinwento, isinalaysay ng Panginoon, nagpapatunay na ang kaligtasan, na ang buhay na walang hanggan, yung salvation, ay instant na matatanggap ng tao, hindi process. Hindi process. Kasi kung process, mga kapatid, halimbawa, kung process ang salvation, sasabihin, okay, sige, process on salvation. Magpapatuloy ka sa good works. Ang tanong, hanggang sa dulo ng buhay mo, puro good works ang magagawa mo? Hindi naman. Kaya walang pupunta sa langit kung ganun ang patakaran ng Biblia. Kaya ang patakaran ng Biblia, si Jesus ang tanging paraan ng kaligtasan. Kaya tingnan natin to, isang kwento dito sa Biblia. Sabi dito, verse number 9 sa Luke 18, verse number 9. And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Sa mga nag-iisip na magtitiwala sa kanilang sariling gawa, sa kanilang sariling kabutihan, di bali nang malamangan or ma-despise yung kapwa, basta makagawa lang ng mabuti sa kanyang paningin. And verse number 10. Two men went up into the temple to pray. May dalawang tao na pumunta doon sa templo para manalangin. The one, a Pharisee, and the other, a publican. Yung isa, yung Pariseo, at yung isa ay publikano. Ang Pariseo, mga kapatid, ay ito yung may mga matataas, may mga kayamanan, may mga antas sa buhay, nakakaangat sa buhay, matatalinong tao, maraming nagagawa sa sarili nila. At kapag binanggit ng Biblia, ng salitang publican, sa kanila ay parang ito'y isang makasalanan. Sapagkat dito sa the word public, mga public servant, maraming kurakot, maraming tax collector na nangungurakot. Kaya ang tingin nila, lahat sila makasalanan, marurumi, mababa sa tingin ng mga Pariseo at Saduceo ang mga taong publican. Kaya yun yung dalawang tao upang manalangin, pumunta sa templo. Sabay-sabay sila na manalangin doon sa templo. At sabi po dyan sa verse number 11, the Pharisee stood and prayed thus with himself. Nanalangin yung Pariseo. Sabi niya, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican, binanggit niya. Nanalangin siya, yung Pariseo. Sabi niya, Lord, salamat.
Hindi ako katulad ng ibang tao. Yung mga ibang tao ay mapagmayabang, hindi matuwid, makikipapid, maraming asawa. Hindi ako katulad nila, Lord, salamat. Lalo na sa taong ito, yung kasama na niya doon sa nanalangin din sa templo, lalo na sa taong ito, yung publican na to, hindi ako kagaya nila, Lord, salamat. Kumbaga, inangat niya yung kanyang sarili at mayroon tayong makitang pagmamayabang. Pwede ka namang manalangin na hindi mo ibaba yung iba. Ano? Siguro, may mga ganyang tao na, Lord, salamat. Buti na lang sa kanila nangyari, di ba? Pwede kang manalangin sa Panginoon, huwag ka lang mangbaba ng ibang tao. Pero ang ginawa niya, sabi, Lord, salamat, di ako kagaya ng taong ito. Sabi pa dyan sa verse number 12, I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. Sabi niya, ako'y nagpapasting 2 beses sa isang linggo. Maganda kung nagpapasting ka sa Panginoon, binibuild up mo yung intimate relationship sa Panginoon. Pero kung ginagawa mo yon dahil maipagmamayabang mo lang din pala sa iba, there's something wrong. Sabi niya, I give tithes of all that I possess. Sabi niya, binibigay ko yung tithes and offering sa simbahan. Nagkakaloob ako sa simbahan. It's good, mga kapatid, na magkaloob, magbalik ng tithes and offering. That's the command, mga kapatid, sa Biblia. Pero kung ginagawa mo yun dahil gusto mong makita ng iba yung ginawa mo, there's something wrong. There's something wrong. Hinayag niya yung kanyang sarili. At talagang pinaringgan niya yung isang publican na kasama niya doon na nanalangin. Pinaringgan niya. And sabi diyan sa verse number 13, and the publican, nanalangin yung publikano. At ang sabi niya, diyan sa verse number 13, and the publican standing afar off, doon sa malayo. Hindi katulad ng isa na nagpaparinig sa malapit. Sabi niya, would not lift up so much as his eyes unto heaven. Hindi man niya lamang maitingala yung kanyang mga mata sa langit. And sabi diyan, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Lord, kahabagan niyo po ako bilang isang makasalanan. Kapatid, nakita niyo po yung dalawang tao, yung kaibahan ng dalawang tao, parehas naman sana silang nanalangin. Pero magkaiba ang ugali sa panalangin. Yung isa, yung Pharisee ay isang mapagmayabang sa kanyang panalangin. But this one, ang isang ito mga kapatid, siya ay nagpakumbaba, siya ay humingi ng tawad sapagkat alam niya kahit may nagawa man siyang kabutihan, wala man siyang nagawang kabutihan, alam niya na siya ay isang makasalanan sa paningin ng Panginoon. At ang sabi niya, Lord, maawa po kayo sa akin, mahabag po kayo sa akin bilang isang makasalanan. Alam niyo, anong sabi ng Panginoong Hesus in verse number 14? Sabi ng Panginoong Hesus, I tell you, this man, tinuro niya, went down to his house justified rather than the other. Matindi, mga kapatid. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. Kung ang Parisiyong ito ay nagmamataas kaysa iba, kung sino man ang nagmamataas ay ibababa ng Panginoon. Kung sino yung nasa baba ay itinataas ng Panginoon. And that's true. That's the biblical principle, mga kapatid. Instant na pinakita sa verse na yan na yung taong humingi ng tawad sa Panginoon ay tinanggap ng Diyos.
kaysa doon sa taong nagmayabang at nagmalaki. Kaya ang kaligtasan, once na ikaw ay lumapit sa Diyos, magpakumbaba sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon, instant papatawarin ka ng Panginoon. Lilinisin ng Diyos ang iyong kasalanan. Hindi process. The time na ikay humingi ng tawad sa Panginoon, pinapatawad tayo ng Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos, sige anak, kulang pa yan. Sige anak. Hindi process. Kapag ka magpatawad ang Diyos, totoo at lubos ang pagpapatawad ng Panginoon. Instant ang kaligtasan, kapatid, hindi sa mga gawa nagbinanggit noong isang Pariseo. Kaya yan po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng kaligtasan. The moment you bow down, the moment you realize na, Lord, ako'y isang makasalanan. Ako'y isang hindi karapat-dapat sa iyo. Yun yung masarap sa puso ng Panginoon. Okay po? So kaya mayroon tayong lesson dito, Biblical Salvation. Mahaba ito, mga kapatid. Series po ito ng pag-aaral. At mas maganda na hindi nyo po mamiss kasi dugtong-dugtong yung ating pag-aaral. Okay po? So next, proceed tayo sa ating next study. Biblical Salvation Part 3, mga kapatid. The 4 R's. Ito yung maganda. The 4 R's of salvation. Hindi ko ibig sabihin na talagang ito na yun na makapagliligtas sa atin, kundi ito yung guide. Guide. Yung 4 R's na yan ay guide ng ating kaligtasan. So, ang nagliligtas pa rin ang Panginoon, hindi yung 4 R's na ito. 4 R's of salvation. Learn this well. Makinig tayo ng maigi sa 4R na ito. Okay, handa nyo na yung notebook ninyo, handa nyo na, at mamaya ay makita, magpa-pop up dyan. The 4 R's of salvation. Number 1, realize that you are a sinner. Para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan sa buhay mo, unang-una sa lahat ay ma-realize dapat natin na bakit kailangan natin ng kaligtasan. Kasi tayo ay isang makasalanan. Kaya yan ang unang-unang ma-realize natin, mga kapatid, tulad ng isang publican, Lord, I am a sinner, be merciful unto me. Yun ang sasabihin natin sa Panginoon, Lord, ako ay isang makasalanan. At dahil sa aking kasalanan, ako'y mapapahamak sa impyerno, ako ay walang buhay na walang hanggan. First thing na dapat nating magawa sa buhay natin ay ma-realize natin. Sapagkat sa oras na hindi natin ma-realize na tayo ay malayo pala sa Panginoon, din hindi natin kailangan ng kaligtasan. Tulad ng isang Pharisee, pagmamayabang. Romans 3 verse number 23. Last time natin pinag-aralan, anong sabi doon? Romans 3 verse number 23. For there is none righteous, no, not one. At verse number 33, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay makasalanan at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Realize. Bilang isang makasalanan, magpakumbaba sa Panginoon. Panginoon, inaamin ko na ako ay isang makasalanan. And next po dyan, mga kapatid, the 4 R's, second R po, recognize that you cannot fix yourself, but only by God's specific intervention can a person be saved from coming punishment. Makatapos mong ma-realize, Panginoon, ako isang makasalanan, napakalayo ko sa inyo, bagamat pinagpatuloy ko yung aking kabutihan, minsan nagkakasala pa rin ako, at alam ko na ako ay may ugat ng kasalanan na namana mula kay Eva at kay Adan, at ngayon, Panginoon, kinikilala ko na ako ay makasalanan, and then recognize. Pagkatapos mong ma-realize ay kilalahanin mo
na hindi yung sarili mo ang makapagliligtas. Hindi sarili mo ang magdadala sa langit. Kahit dasalan mo pa yung sarili mo araw-araw, hindi madadala ng sarili mo sa langit ang kaluluwa mo. Sapagkat sabi niya, but only by God's specific intervention can a person be saved from the coming punishment. Sa oras na ma-recognize mo na talagang hindi ikaw ang makapagdadala sa langit, hindi sarili mo makapagdadala sa langit, kundi yung intervention ng Panginoon, na habang nakikinig ka ngayon, nare-realize mo, kinakausap ka ng Panginoon, may small voice na nagko-convict sa'yo, na sinasabi mo, oo nga, makasalanan ako, ngayon pa lang, kapatid. I-recognize mo sa sarili mo, Lord, ikaw nga lang talaga ang makapagliligtas sa akin. Kahit ipagpatuloy ko pa yung aking kabutihan, kung wala ka sa buhay ko, hindi pa rin ako magkakaroon ng eternal life. Ngayon po, recognize. Kailangan nating ma-recognize, mga kapatid, na tayo ay makasalanan. Kailangan nating ma-recognize, mga kapatid, na tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas ng ating kasalanan. Titus 3 verse number 5. Ang Panginoong Hesus lang yung ating mediator, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus lang, mga kapatid, ang ating tagapamagitan mula sa Diyos mula sa ating papunta sa Ama. Ang Panginoong Hesus lamang. Siya lamang ang tanging paraan. He is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Jesus Christ. Siya lang ang tanging daan, siya lang ang tanging paraan upang tayo magkamit ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Recognize na hindi natin kaya na pumunta sa langit tayo lang. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos sa Jesus sa buhay natin. Next po, mga kapatid. Repent. The 4 R's of salvation. Number 3, repent. That means hate the sin that separates you from God. Pagsisihan, repentance. Repentance ang kailangan, pagsisisi ang kailangan. Pagkatapos nating ma-realize, Lord, ako ay isang makasalanan. Pagkatapos mong ma-recognize na, Lord, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili, Panginoon, patawarin niyo po ako. At ang ibig sabihin ng repentance o pag-repent, mga kapatid, ito ay pagtalikod. Pagtalikod sa kasalanan. Pagkamuhi sa kasalanan. Kaya paano mo masasabi na isang tao ay may totoong relasyon sa Diyos? Kinakamuhian niya yung kasalanan. Kung ang tao ay hindi kinakamuhian ang kasalanan, question mark ang sinasabi niyang siya ay may relasyon sa Panginoon. Sapagkat ang sino mang na kay Kristo, siya ay bagong nilalang niya. Lahat ng bagay ay nagsilipas, and behold, all things are become new. Kaya pag ikaw ay may relasyon sa Panginoon, may totoong relasyon sa Diyos, kinakamuhian mo ang kasalanan. Kinakamuhian mo ang pagmumura. Kinakamuhian mo ang panglalait sa ibang tao. Kinakamuhian mo yung paninira sa ibang tao. Kinakamuhian mo ang pang-aaway. Yes, bagamat ikaw ang inaaway, pero the moment na ikaw ay mag-response sa pang-aaway din, inaway niya ako, aawayin ko din siya. Yun ay kasalanan. At dapat yun ay kinamumuhian. At kapag ka ikaw ay galit, huwag mong idaan sa social media, mga kapatid. Marami ngayon nagpo-post sa social media, galit ako sa'yo, wala akong ganyan sa'yo,
Bahala ka sa buhay mo, kung sino ka man. Huwag nating idaan doon. Sapagkat hindi ka papatawarin ng social media, mga kapatid. Hindi ka mauunawaan ng social media. Mababatikos ka lang doon, mga kapatid. Kaya kung mayroon kang sama ng loob, mayroong nagawang pagkakamali kung sino man sa'yo, idaan mo sa Panginoon, idaan mo sa panalangin. Sapagkat isang pagkakamali, isang kasalanan, na yung isang bagay na mali ay idinadaan mo pa sa public. Kasalanan yun. Dapat kinakamuhian natin. Kaya kung may mga secret na problema or mga kasalanan, huwag nang idaan sa public, mga kapatid. Hindi nalulugod ang Panginoon. Repent. Kamuhian ang kasalanan. Hindi na kailangang iisa-isa pa kung anong klaseng kasalanan. Basta the moment na alam mo ay mali, kamuhian mo yung mali. Alam mong mali ang magkimkim ng galit, kamuhian mo yung mali. Alam mong mali, alam na natin kung anong mga bagay na mali. Kamuhian natin. Yan ang ibig sabihin ng repentance. Talikuran yung mga kasalanan. Kung ikay magpagkakamali, kung may taong may pagkakamali sa inyo, idaan sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos lamang makakasolve, hindi po yung social media or public. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At mula ngayon, kung sinasabi mong ikaw ay anak ng Panginoon, kung sinasabi mong ikaw ay may relasyon sa Diyos, kamuhian mo ang kasalanan. But don't get me wrong, hindi tayo perpekto para hindi magkasala. Kahit nakakamuhian natin araw-araw ang kasalanan, kahit nalalayuan natin araw-araw ang kasalanan, nagkakasala pa rin tayo kasi tayo ay makasalanan. Walang perpekto, mga kapatid. Minsan mayroong makakapuna sa'yo. Minsan sa akin, may nakakapuna sa akin. O, di ba, pastor ka, di ba, preacher ka, pero bakit nakagawa ka ng kasalanan? Lahat tayo nakakagawa pa rin ng kasalanan kasi hindi naman tayo perpekto. Kaya ma-avoid, mga kapatid, yung mga kasalanang nagagawa natin, kamuhian natin sa umpisa pa lang, kamuhian natin. Halimbawa, yung galit. May galit ka sa kapwa mo. So, kamuhian mo na yung galit. Kasi kapag hindi mo kamuhian yung galit, hindi mo iiwasan yung galit, hindi mo tatalikuran ang galit, kapag ka nagawa mo yan in segundo lang, di ba? Segundo nga lang, pwede mo nang masapak yung tao. Segundo lang yun. Pero ang resulta nun, panghabang buhay. Once, dahil sa bugso ng galit mo, masapak mo yung isang tao sa ilang segundo, tas panghabang buhay mo siyang dadalhin, hindi niya makakalimutan na sinapak mo siya. Hindi niya makakalimutan na pinablik ka niya. Hindi mo makakalimutan na pinahiya ka niya. Habang buhay yun, maaalala ng tao. Kaya para maiwasan yun, kamuhian. Lord, mali itong galit ko. Bagamat siya ang may mali, ako ang nasa tama, pero mali pa rin. Napatulan ko to ang galit ko. Kaya kamuhian, talikuran natin ang mga maling bagay upang tayo ay makaiwas sa maling bagay na ating nagagawa. We are not perfect, but God will help us para tayo ay mapalayo doon sa mga bagay na yun. Marahil kayo may mapupuna sa akin. Bawat sa atin may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang pride na kapag ganyan ay napansin mo, hindi ibig sabihin dahil hindi ibig sabihin na wala akong Kristo sa puso. Hindi ibig sabihin na wala tayong Kristo sa puso pag nakagawa tayo ng mali. Kapatid, yung mga anak natin, kahit anong tuwid natin dyan, kahit anong turo natin ng tama, nagkakamali pa rin sila. Maging tayo. Kahit anong turo ng magulang sa atin na huwag gumawa ng mali, nagkakamali pa rin tayo. Ganon din sa Diyos. Nandyan yung buong Bible para turuan tayo na huwag magkamali, pero nagkakamali pa rin tayo. Bakit? Natural kasi sa atin bilang makasalanan. Pero huwag nating pairalin. Porke tayo ay makasalanan, Lord, gawa na lang ako ng mali. Natural na to sa akin. Hindi po ganon.
Hindi po ganun. Repent. Repent, mga kapatid. At ayun yung bagay na dapat nating alalahanin sa araw na ito, yung repentance. Yan yung magbabalik loob sa iyo sa Panginoon. Yan yung hakbang na maaaring gawin natin para tayo makabalik sa Panginoon. Next po, number 4. Number 4, sabi po dyan, mga kapatid, sa number 4 po natin, receive. Receive the priceless free gift of eternal life from God by simple faith, asking in prayer for God to save you. Amen. Tanggapin natin yung alok ng Panginoon, yung regalo ng Diyos na walang bayad, sapagkat si Jesus ang nagbayad niyan doon sa cross, kaya naging regalo yan, at ang pinangbayad niya dyan ay ang kanyang dugo. Ngayon, inaalok ng Diyos sa iyo, libre, mga kapatid. At ang tanging gawin mo lang, yung pananampalataya mo sa Panginoon, na yan ay ginawa ng Diyos doon sa cross, na yan ay gawa ng Panginoon, na yan ay biyaya ng Diyos, just a simple faith. Yan lang ang tanging paraan. Marahil sasabihin ng ilan, ganun lang ba ang kaligtasan sa inyo? Napakadali naman, napakasimple naman. Para pumunta sa langit, napakasimple naman. Marahil mayroong taong magsasabi, napakasimple naman na gagawin mo. Manampalataya ka lang, pupunta ka na sa langit. Sa ating mga tao, simple lang ating gagawin. Pero hindi nagiging simple, mga kapatid, sa ginawa ng Panginoon. Hindi biro ang ginawa ng Diyos doon sa cross. Kaya nga tinatawag na regalo kasi tatanggapin mo na lang. Wala namang regalo na inabot sa'yo, pagkatapos inabot sa'yo, o regalo ko sa'yo yan, bayaran mo in 3 months. Forgives. Yan, nagiging ano ka na tuloy. Hindi ganun. Walang regalo na pinapabayaran ng ilang buwan. Kaya ang tanging gagawin mo na lang sa regalo nyo, tatanggapin. Simple lang, tanggapin mo. Ganun din ang ginawa ng Panginoon sa cross. Hindi maging madali sa Kanya. Hindi simple ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga, para tayo ay hindi doon sa cross mapako, ang Diyos na ang nagbayad doon para iabot na lang sa'yo yung eternal life, yung regalo. Ang tanging gagawin mo lang, sampalatayanan mo na ginawa ni Jesus yan para sa'yo. Sapagkat kung hindi ka naniniwala sa Panginoong Jesus na ginawa ng Diyos yan para sa'yo, mapapahamak ka. At kahit sasabihin natin ginawa yan ng Panginoong Jesus doon sa cross, kung hindi mo rin tatanggapin yung regalo na yan, hindi rin mapapasayo. Kaya nga ang tawag dyan, biyaya lamang ng Diyos na ikaw ay mabigyan ng regalo. God's grace. At alam niyo ba, mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat doon. Kung i-expound natin yung biyaya ng Diyos, grabe, hindi natin kayang ipaliwanag ang biyaya ng Panginoon. Would you imagine, nilikha ng Diyos yung tao doon sa Garden of Eden, walang kasalanan, tapos nung sumuway sa Diyos, binalikan ng Panginoon, hindi iniwan ng Diyos, hindi hinayaan ng Diyos sa kamay ng kaaway, binalikan ng Panginoon para magkaroon ng solusyon. Tapos pagkatapos binalikan ng Panginoon, nagpatuloy pa rin ang kasalanan, patayan, tuloy-tuloy pa rin ang kasalanan. Hanggang sa doon sa natapos ang Old Testament, hanggang sila'y dalhin doon sa Promised Land, nandun pa rin yung kasalanan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, hindi pa rin sila iniwan, nirescue pa rin ng Panginoon. In the Old Testament, ang Diyos Ama, direct na nakakausap nila. Pero dahil sa katigasan ng ulo, hindi pa rin sila kinalimutan ng Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Bumaba ang Panginoong Jesus
para i-rescue na naman tayo. Nung nagkasala si Eva at sa Adan, ni-rescue ng Diyos. Nung nabihag yung mga Israelites sa Ehipto, ni-rescue ng Diyos. Kahit matitigas ang ulo, ni-rescue ng Panginoon. Kahit nandun sa disyerto, puro reklamo, ni-rescue ng Diyos, pinakain ng Panginoon para lang makarating sa promised land. Pero matigas pa rin ang ulo ng tao. Ni-rescue pa rin ni Jesus. After na ni-rescue ng Panginoong Jesus, ginawa na lahat ng Panginoong Jesus. Siya na mismo nag-alay ng buhay doon sa cross para ma-rescue lang tayo. Biyaya ng Diyos. Hanggang ngayon, nandyan yung biyaya ng Diyos, hindi ka pa rin tinatalikuran ng Panginoon. Hindi ka pa rin iniiwan ng Panginoon. Kaya ang tanging gagawin lang natin, mga kapatid, tanggapin natin yung regalo ng Diyos. Regalo ng buhay na walang hanggan. The 4R. Number 1, realize. Number 2, recognize. Number 3, repent. Number 4, receive. Yung 4 na to ang mag-guide sa'yo kung paano magkaroon ng eternal life. Realize, Lord, na-realize ko na ako isang makasalanan. Lord, na-recognize ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Lord, patawarin niyo po ako. Panginoon, tinatanggap ko ang alok mong regalo ng buhay na walang hanggan. Yun ang tanging paraan. The 4 R's of salvation. Kaya sa umagang ito, kung hindi mo pa tinatanggap ang regalo ng Diyos buhay na walang hanggan, this is the time para tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo. Ito yung panahon para tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Kaya, yan ang magdudugtong upang ikaw ay magkaroon ng spiritual birth. Spiritual birth. Yan po, ang tinatawag po dyan, mga kapatid. Magkaroon tayo ng spiritual na kapanganakan. Kaya tayo po ay sandaling manalangin. Habang uli na kayo ko, matay nakapikit. Kaibigan, kapatid, napakaliwanag ng salita ng Panginoon. Na mayroong 2 kapanganakan, physical and spiritual. At para ipanganak ka sa spiritual, ang tanging gagawin mo lang, realize that you are a sinner. Lord, makasalanan ako. Recognize na hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili. Lord, ikaw lang ang tanging makapagliligtas. Repent, Lord. Mula po ngayon, kakamuhian ko, tatalikuran ko ang kasalanan ito. And receive the free gift of eternal life through Jesus Christ. Panginoong Jesus, ikaw ang regalo ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kapatid, habang ikaw ay nakikinig ngayon, ikaw ay nanonood ngayon, hindi aksidente na ikaw ay nandito ngayon. Nandito ka ngayon kasi may salita ng Diyos na nais iparating sa iyo. At ang tanging gagawin mo lang ay lumapit sa Panginoon. Habang uloy na kayo ko, matay nakapikit. Sa kalagitnaan ng ating paanyaya, kaibigan, kapatid, habang ikay nakikinig ngayon, kung tatanungin kita,
Kung sakali bawiin ng Diyos ang hiram mong buhay, natitiyak ka ba na pupunta ka sa langit? Masasabi mo bang, yes, pupunta po ako sa langit? O marahil first time mong sumilip ngayon sa programang ito. Kung tatanungin kita sa umagang ito, sigurado ka ba na ikaw ay pupunta sa langit kung ikaw ay bawian ng Diyos ng buhay? Kung sinasabi mong hindi ko po sigurado, preacher, pastor, hindi ko po talaga sigurado. Sa totoo lang, hindi ko po alam. Thank you for the honest answer. Kung ganyan ang iyong sagot. Kapatid, ito yung pagkakataon para madugtong mo ang relasyon mo sa Panginoon. Sa 4 hours kanina, yun ang tanging gagawin natin. Kaya first time kang nakinig ngayon, first time mong kinonvict ka ng Panginoon, kinausap ka ng Diyos, at sinabi ng Diyos, ikaw yun. At na-realize mo, yes Lord, ako yung nangangailangan ng kaligtasan. Panginoon, napakahina ko talaga, Panginoon. Ilang taon na ako ngayon. Ngayon ko lang na-realize, Lord, salamat. Kapatid, sa oras na ito, lumapit ka sa Diyos. Hindi ka itatakwil ng Panginoon. Bagamat minsan sa dami ng nagawa nating kasalanan, minsan feeling natin, Lord, hindi na ako karapat-dapat. Feeling natin itatakwil tayo ng Diyos. Kapatid, God loves you. Hindi ka itatakwil ng Panginoon. Kahit ano pang klaseng kasalanan na nagawa mo sa buhay mo, hindi ka itatakwil ng Diyos, kapatid. As long as lumapit ka sa Kanya, magpakumbaba, humingi ng tawad. This is the time na ikay lumapit sa Panginoon. Habang uli na kayo matay nakapikit. Kung gusto mong masiguro ang pagpunta sa langit, kung gusto mong masiguro na magkaroon ng buhay na walang hanggan, ito yung solusyon. Manampalataya ka sa Panginoon. Tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Sapagkat sabi sa Biblia, Jesus is the way, the truth, and the life. Kung ikaw ngayon ay magdedesisyon na tanggapin si Jesus, sumunod ka sa panalangin. Panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Iga-guide kita sa panalangin. Pero yung panalangin ko, kapatid, walang kapangyarihan. Iga-guide lamang kita, isipin mo na habang nananalangin ka, isipin mo ikaw mismo ang kumausap sa Panginoon, hindi ako. Ikaw mismo ang kaharap ng Diyos, hindi ako. Kung handa ka ng manalangin at tanggapin ang regalo ng Diyos, sundan mo ang panalangin. Bibigyan kita ng ilang segundo para ma-realize mo, isipin mo na Diyos mismo ang kausap mo. And after ilang segundo, sundan mo ang panalangin bibigkasin ko. Ito yung panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po
sa oras na ito, na-realize ko po na ako'y isang makasalanan at mapapahamak sa impyerno. Panginoon, nakikilala ko po sa aking sarili na wala po akong magagawa. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. I need you, Lord. I need you, Lord. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Linisin niyo po, Diyos ko, ang aking kasalanan. Nagsusumama po ako, Panginoon, sa inyo. Lord, forgive me. Forgive me, Lord. Napakalayo ko po sa inyo. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako, O Diyos, na kamuhian lahat ng makakasalanan. Lord, linisin niyo po ang aking kasalanan ng inyong banal na dugo na natigis doon sa cross ng Kalbaryo. Dahil sa kasalanan kayo ang nagdusa, dahil po sa aking kasalanan kayo ang pinarusahan. Lord, nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso upang tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas sa aking buhay. Lord Jesus, thank you for the free gift of eternal life. Hindi po ako karapat-dapat sa buhay na walang hanggang ito, ngunit salamat po sa iyong grace, sa iyong biyaya, Panginoon. Tinatanggap ko po ang alok niyong regalo. Salamat, Panginoon, sa regalong ito. Napakalaking regalo na hindi ko makakalimutan. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Mula po ngayon, ikaw na po ang magiging Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ay aking samot dalangin na may papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Thank you, Father God. O Holy Spirit, thank you so much. All these things we ask and pray. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po, kapatid. Maraming salamat po, kaibigan.